Kasama at dakuhan muna natin itong bit-bit na balita ni, ni kasamang Chris Lucas. Yun daw pangamba ng mga think tank analyst. Media pinawi daw ng Philippine Task Force on Media. Ha? Sige nga, Chris Lucas, pakibigay mo nga yung detalye nito. Pinawi ni Presidential Task Force on Media Security Executive Director Paul Gutierrez ang pangamba ng ilang independent public intellectuals at ilang mamahayag kaugnay sa di umano'y witch hunt na nagaganap sa mga nagsusulong ng bilateral talks kaugnay naman sa mga usapin ng West Philippine Sea. Sa isang pulong kasama ang ilang mga media, mga think tanks at kinatawan ng Chinoy community, sinabi ni Gutierrez na walang dapat ikabahala ang sinuman dahil wala sa patakaran ng pamahalaan ang tugisin ng sinuman ng dahil lamang sa pagkakaiba ng pananaw. Sabi pa ng opisyal, usapin lamang ito ng latagan at labanan ng argumento at malaya ang lahat sa bagay na ito kahit pa pro-China o pro-US ka man. And I can assure you na walang ongoing witch hunt ang gobyerno sa hanay ng media. Now as to the issue of chilling effect, Kamendong, I believe, kalma ka lang. Because there is no chilling effect dahil hanggang doon lang kayang gawin at balak gawin ng ating gobyerno. I-monitor lang lahat ng itong mga political activities na ito. Yun lang. Yeah. Wala nang ibang gagawin dyan. Ayon naman kay Herman Chu Laurel, tagapangulo ng Asian Century Philippines Strategic Studies Institute Incorporated, sila ay nababahala sa naging pahayag ni National Security Council Assistant Director Jonathan Malaya na may mga operator at proxy ang China sa hanay ng mga analyst at ilang media practitioner, kaya naman sila lumapit sa tanggapan ni Gutierrez upang linawin ang mga bagay-bagay. To raise our concerns not only of the think tank that I represent, the Asian Center for Asian Century Philippines Strategic Studies Institute Incorporated, but also others that have been dragged into this chilling event staged by the Assistant Deputy of the National Security Council, Jonathan Malaya. Of utmost concern, of course, are the terms he used, which he borrowed from US-funded media outlets, particularly PECIJ, Doppler, and the rest. We have the documents here for the media to consider and study also. To hear our National Security Agency representative or spokesman use terms being bandied about by the US-funded media, PCIJ and Doppler, is a matter of real serious concern. Added to that is the fact that they have reinforced the accusations from the articles from these US-funded media outlets using the terms Beijing proxy and such pejorative terms on more than 50 social media advocates, citizen journalists, and think tank groups like our group ACT, SSFII, and IDSI, the Integrated Development Studies Institute. Sa huli, sinabi ni Laurel na lumihan na sila sa tanggapan ng National Security Council para sa isang dialogo. Ako, si Chris Lucas nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV. Maraming salamat kasamang Chris Lucas. Oo, siyempre ang concern kasi natin yung sinasabi natin na laging yung kaligtasan ng mga mamamahayag, no? Marami ho kasing mga pangyayari na talagang hanggang sa ngayon hindi pa rin ho nare-resolve. Yun lang yung pinakanghuling nangyari doon sa dating broadcasted din po rito ng DZRJ. Itong Pinas lang, no? So alam naman natin itong grupong ito ay ito yung dapat magtanggol sa mga media practitioner, no?
Kasi kung hindi, matutulad lamang sa Pinas lang na si Paper Silapid, no?